Marami sa atin ang katulad ni Roda Niegas. Sa pangangalakal ng basura, nakapagpatapos ng anak. Juliet Boyayaw, namatayan ng mga kapamilya sa landslide, pero muling nakabangon. Ariel Gilhang, nahulog man sa gusaling ginagawa, bumalik pa rin sa paghahanap buhay. Nelda Apiera, nagmamaneho para makapagpaaral ng mga pamangkin. Bugoy Drilon, dating canteen helper, naging sikat na singer. May mga tumutulong sa kapwa tulad ni Major Mario Topacio at iba pang sundalo na tumulong sa mga biktima ng kalamidad. Tess Abiera, nagtuturo ng pagwe-welding sa mga batang mahihirap. Grupong Batang Mama, tinutuwid ang landas ng 50 nilang miyembro. Ustads Ibrahim Giamlud, imam at guro ng Quran. Efren Peña Florida, gamit ang kariton para makapagturo sa mga batang kalye. Mayroon ding ibinabandila ang dangal ng Pilipino, tulad nina Rubilen Amit, ang Philippine Women's Taekwondo Team, at ng libu-libong kabataan. Dahil sa inyo, ang ABS-CBN ay bilib sa Pinoy. Kapapasok lang na balita, pumanaw na si Batangas gubernatorial candidate Armand Sanchez. Alamin natin ang latest kay Jeff Canoy, live mula sa Lipa City. Jeff. Karen, sa edad na 57 years old ay pumanaw na nga si dating Batangas Governor Armand Sanchez. Kaninang nangyari ito kaninang alas 7:20 ng gabi dahil nga sa organ failure at cardiopulmonary arrest. Ito'y bunsod nga ng brain hemorrhage na nangyari sa kanya matapos siyang alta presyonin kahapon at isugod nga dito sa Mary Mediatrix Medical Center. Alam mo Karen, kanina lang alas 7 ng gabi ay nag-press conference pa yung family doctor nitong si Sanchez at sabi niya nga ay humihina na yung vital signs ni Sanchez at hindi na siya nilalabasan ng ihi na ibig sabihin daw ay masama nga raw para sa pasyente at medically speaking ay himala na lang daw ang makapagliligtas kay Sanchez. At kanina nga 7:20 ng gabi ay pumanaw na nga itong dating gobernador. Pakinggan natin ang pahayag kanina ni madamdaming pahayag kanina ni Attorney Freddy Topacio at sa kanyang pagkumpirma nga sa pagkamatay nitong si Sanchez. I just came out not to say anything but just to beg your indulgence na in the hour of bereavement let's give them space, let's give them privacy. Huwag nyo na munang Karen, sa ngayon ay humihingi ng privacy ang pamilya ni Sanchez kaya hindi muna sila nagbibigay ng pahayag sa media. Pero kanina nga sabi ng kanyang doktor ay nagpapasalamat ang pamilya ni Sanchez sa mga Batanggenyo sa suporta raw na ibinigay nila at humihiling nga raw sila na ipagdasal itong dating gobernador. Sa ngayon, Karen, malaki ang epekto nitong pagpanaw ni Sanchez sa politika dito sa Batangas dahil ngayon ay bakante na ang pwesto ng kanyang partido para kumakalaban nga dito kay Liberal Party gubernatorial candidate na si Vilma Santos Recto. Ang problema Karen ngayon ay ang tanong ay kung sino ang papalit sa kanya para nga ituloy itong kampanya niya para sa pagka-gobernador. Ang problema kasi Karen ay ang kanyang vice governor ay iba mula sa ibang partido. Lakas kampi ang kanyang katandem na si Edwin Ermita at ito namang si Sanchez ay galing sa Nationalista Party kaya inaabangan pa nga kung ano ang magiging desisyon ng Nationalista Party kung